Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Filipina-American na Amazona at medic ng NPA na aresto sa Laguna. 500 million pesos na cash withdrawal ng OVP, unusual pero hindi illegal ayon sa dating land bank manager. Pagtalakay sa mga petisyon sa dagdag pasahe, kabilang ang 10 piso na hirit ng piston, sisimulan na ng LTFRB. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naaresto ng mga otoridad ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Cabuyao City, Laguna nitong Hulyo at 30. Sa pangunguna ng Regional Mobile Force Battalion 4A, katuwang ang 203rd Infantry Brigade at Bureau of Immigration, naaresto sa Barangay San Isidro si Cristina Pasion, isang Filipina-American na umano'y kasamahan ni Chantal Anicoche na unang nasagip ng militar matapos abandonahin ng mga rebelde kasunod ng engkwentro sa Barangay Cabacao, Abra de Ilog Occidental, Mindoro noong Enero 2026. Kasama ring naaresto si Binay Serrano alias Kasamay na sinasabing nagsisilbing medical officer ng isang unit ng NPA sa Mindoro at nahaharap sa warrant of arrest para sa kasong murder. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cabuyao City Police Station ang dalawang suspect habang isinasa ilalim sa kaukulang legal na proseso. Inamin ng dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard na maituturing na unusual ang pag-encash ng Office of the Vice President o OVP ng 4 na tseke na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa o kabuuang 500 million pesos noong 2022 at 2023. Sa testimonya ni Violeta Constantino sa ika-10 araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi niya na personal niyang nasaksihan ang pag-encash ng mga tseke ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon sa kanya, ang cash ay ibinigay sa mga tauhan ng OVP sa backroom ng bangko at inilagay sa 4 na gym bag bago iniabot sa mga tumanggap. Ipinaliwanag ni Constantino na bagamat hindi pangkaraniwan ang ganoong kalaking cash withdrawal, wala siyang nakitang iligal o kahinahinala sa transaksyon dahil dumaan ito sa itinakdang proseso at may kaukulang pag-aproba mula sa bangko. Aniya sa kanyang 32 taong karanasan sa banking industry, ito ang unang pagkakataong nakaranas siya ng ganito kalaking cash encashment. Samantala, ipinresenta ng prosekusyon ng 4 na tseke bilang bahagi ng ebidensya sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Hindi naman kinwestiyon ng depensa ang authenticity ng mga tseke at kinilala ang kredibilidad ni Constantino na tukuyin ang mga ito. Sisimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtalakay sa mga nakabinding petisyon para sa dagdag pasahe ng iba't ibang pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, pinag-aaralan na ng ahensya ang mga panukalang fare adjustment para sa mga jeep, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi. Kabilang sa mga petisyong sinusuri ang hiling ng piston na magdagdag ng 10 pesos sa kasalukuyang minimum na pasahe na 13 pesos sa jeep. Bukod pa sa mga kahilingan ng 4 pang transport groups, tiniyak ng LTFRB na ang magiging desisyon ay isa sa alang-alang ang kapakanan ng transport sector at ng mga commuter. Sinasagawa ang pag-aaral sa gitna ng tumataas na gastusin sa operasyon dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa pinakahuling oil price adjustment, tumaas ng 6 pesos and 80 centavos kada litro ang gasolina. 7 pesos and 32 centavos ang diesel at 4 pesos and 22 centavos ang kerosene. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.